So, dito naman sa Project 2, Exam 1 pa din. So, sabi rito sa Task 1, join cells A1 hanggang E1 of the fencing worksheet. And then, do not change the alignment of the contents. So, check natin si fencing. Ayan, eto si A1 hanggang E1 daw. I-join daw natin. Or, i-merge daw natin. Pagsasamahin natin, gagawin natin isang cell lang si A1 hanggang E1. Yun yung ibig sabihin lang doon. Nabago lang po yung word, ginawa lang join, pero ang gusto lang ipagawa sa inyo dyan, gusto siyang ipa-merge sa inyo. Pero pag merge na daw natin, huwag daw nating papalitan yung alignment. So, dapat, since ito ay naka-left align, yun ang kanyang default na alignment, naka-left align, so, dapat naka-left pa rin siya pagka merge na natin. So, una, i-select nyo muna yung from cell A1 hanggang E1. Okay? And then, dito sa home tab, alignment group, ayun po si merge and center. Pero kasi, class, ito yun, no, merge and center. Pagka kinlik mo yan, mamamerge siya, pero naka-center yung text, naka-center align, which is mali. Kasi ang sabi sa instruction, do not change the alignment. So, undo natin. And then, i-click natin yung drop down ng merge and center sa gilid niya. And then, andito yung option na merge cells. Okay? So, click mo lang merge cell. So, ayan, na-merge natin. Pero hindi natin napapalitan yung alignment. So, tama. Mark completed. Task number 2. On the carriers and cages worksheet, yan, carriers and cages, i-link daw natin, link the content in the cell C19, ito yon cell C19, to cell B5 on the fencing worksheet. Ito, tinuro sa inyo to sa LearnKey, no? Nung pinag-insert kayo ng link doon sa LearnKey. Pero ang nilagay nyo kasing link is web page, papunta sa isang web page, no? Ang link na yun is yung https://www.weather.com. So, doon nakalink yun sa web address na yun. So, dito naman sa task natin na to, mag-i-insert ka pa rin ng link, gagawa ka ng link, pero ito ay nakalink kay B5 ng fencing worksheet. So, that means pagka-click ko to, si cell C19, dapat mapupunta ako kay B5 ng fencing worksheet kasi nakalink nga eh. No? Nakalink papunta kay B5. Okay? So, pupunta ka ng insert and then, ng insert tab and then dito sa may links group, i-click mo lang tong link. Ayan, yung sa taas na yun. Okay? And then, dito may option tayo. Saan mo siya gustong i-link? Ayan, link to. Ito ba ay ililink mo sa isang web page? So, hindi, no? Kasi, ililink nga lang natin siya dito lang sa loob ng Excel file natin, eh. Okay? So, ito ba ililink mo place in this document? So, ito yun, no? Kasi ililink nga lang natin dito within this document. Okay, so, dito sa type the cell reference, saan natin siya ililink? Anong cell? Kay B5 daw, di ba? Sabi sa instruction, cell B5. Saang worksheet? Kay fencing. Ayun ang sabi sa instruction, kay fencing worksheet. And then, i-click mo lang yung okay. So, magiging ganyan. And then, pagka kinlik natin, ayan, napupunta ako kay B5. So, yun lang yun. Mark completed. Task 3. On the carriers and cages worksheet, apply the 3 flags icon set conditional formatting to the contents in the inventory column. So, asan ba sa inventory column? Ito, inventory. So, yun daw content niya, which is dito kay 5 hanggang dito kay 1, hindi kasama inventory na cell. Ano? Kasi ang sabi lang sa instruction, yung content lang. So, yung baba lang niya. Ayan. And then, i-apply daw natin yung conditional formatting na icon set na 3 flags. So, tatandaan ninyo, no? Ang conditional formatting ay makikita kay home tab, styles group. Tas ayun po si conditional formatting. Okay? So, dito sa conditional formatting, marami tayong option. Pwede kang maglagay ng data bars na conditional formatting, color scales, and then icon set. So, ito yung pinapalagay sa atin, no? Icon set, ayun sa instruction. And then 3 flags daw. So, pagka binuksan yan, ayun lang naman yung nag-iisang option na flag. 3 flags pagka tinutok mo yung mouse. Nakalagay yung pangalan, 3 flags. So, yan lang yun. Okay? And then, mark completed. Sa exam, baka ang paggawa sa inyo, ibang
ibang conditional formatting. Malay nyo, baka ang ipalagay data bar or kaya color scale. Ang alam ko sa LearnKey yung pinalagay is data bar na gradient pa nga eka. Na hindi ako nagkakamali, pinagawa yun sa sa LearnKey. And then yun lang yun. Mark completed. And then task 4. On the carriers and cages worksheet, expand the chart data range to include the 20 feet outdoor run. So ito yung ating chart. Okay? So, ang sabi, expand daw natin yung data range or lawakan or lakihan yung data range. Marami nagkakamali rito kasi akala ang pinapa-expand is ito yung size ng chart. No, literal na i-expand mo talaga, lalakihan. Which is mali kasi ang pinapa-expand sa atin is yung data range. So, kung mapapansin nyo, pagka-kinlik ko tong chart, makikita ko sa left kung ano yung mga data na nakaselect dito sa chart natin. Ayun yung purple from small airline approved pet carrier hanggang dito kay large indoor kennel. Tas ito yung mga data niya. Ayan. So yung purple saka yung blue. Now, pinapa-include yung 20 feet outdoor run dito sa baba. So, ang gagawin natin, i-click mo yung chart. Okay? And then, pwede mong i-right click. Tapos, i-select mo yung select data na option. Or, alternatively, pwede mo siyang i-click. Punta ka ng chart design tab. Okay, chart design, and then ayun po yung select data. So, kahit ano yung gusto mong gawin doon or method doon. Ayan, select data, and then, ayan, tignan natin. Dito sa may chart data range, ang naka-include lang kasi is yung C4 hanggang D9. Ito, C4 hanggang D9. Ito, C4 hanggang D9. Ito lang po yung naka-include. So, isasama natin to. Si 20 feet outdoor run, which is na kay D10. Ayan. So, right-click ulit natin, select data, and then, etong 9 sa dulo, gagawin nating 10. Ayan, gagawin nating 10. Para masali si D10, which is, andito yun, si 20 feet outdoor run. And then, i-okay mo lang. Yun. So, yun lang yun. Na-include na si 20 feet outdoor run. Okay? And then, mark completed. Task 5. Apply style 4 to the chart located on the carriers and cages worksheet. So, madali lang din to. Papalitan mo lang yung style nitong chart. So, i-click mo lang ulit yung chart. Pumunta ka ng chart design. And then, ito yung chart style. Ang pinapalagay is style 4. So, 1, 2, 3, 4. Ito ba yun? So, ayan, style 4. Okay. By the way, meron tayo rito sa taas na ang tawag po rito ay contextual tab. Okay, contextual tab. So, ito po ay lumilitaw po ay depende kung ano po yung kiniklik mo or sineselect mo na object. For example, ayan, nag-select ako ng chart. So, may lilitaw na contextual tab para sa chart. Pagka halimbawa ito ay table, naka-table to. Tapos nag-select ako sa loob ng table na yun. Ang lilitaw rito is table design, contextual tab. Okay, so sa madaling salita, ang contextual tab ay hindi siya permanent na nakalagay sa taas. Lumilitaw lang siya, depende kung ano yung sineselect mong element or object.